Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3961. Walang pakialam si Jack sa kung gaano ka-tense ang atmosphere habang patuloy niyang sinasabi, kaya lahat kayo ay nagyayabang lang. Sa totoo lang, natatakot pa rin kayo na matalo namin kayo at magkalat ng balita para masira ang inyong mga plano. Pagkasabi niya nun, natigilan si Tigen at Yajen. Mukhang nagtataka sila kung nagbibiro si Jack. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Jack. Parang hindi naman siya nagbibiro. Ngumisi si Tigen, "Brat, are you trying to challenge us? Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa niyan?" Umiling si Jack, mahinahong sinabi, "Hindi ko alam ang kahihinatnan, pero alam kong pinipigilan ninyong dalawa ang sumagot dahil nag-aalala kayo. Patayin man ninyo kaming dalawa ngayon, hindi nito mababago ang nararamdaman ninyo." Ang mga salita ni Jack ay tila tiyak na iyon ang kanilang naramdaman. Hindi na rin napigil ang tumawa ng dalawa. Talagang hinahamon ng brat na iyon ang kanilang bottom line. Napaawang ang labi ni Tigan. Sisigot pa lang sana siya sa tanong ni Jack para patunayan na hindi siya nag-aalala ng pigilan siya ni Yajen. Sa pagkakataong iyon, nakasimangot si Yajen habang seryosong nakatingin kay Jack. Habang pinipigilan niya si Tigen, tinignan niya ng matalim na tingin si Jack. Ang kanyang mga mata ay lalo na nagtatanong na para bang sinusubukan niyang makita ang puso ni Jack. Sanay na si Jack na makatanggap ng mga ganyang itsura. Naguguluhang tumingin si Tigen kay Yajen, "Bakit mo ako hinihila pabalik?" Kumunat ang noo ni Yajen at sinabing, "Mayroong mali sa taong ito. Hindi mo ba iniisip ang kanyang ekspresyon at kung ano ang sinasabi niya ay napakakaiba? Ang isang normal na tao ay hindi kailanman sasabihin iyon. May ambush kaya dito? Kung hindi, bakit kakaiba ang kinikilos nila?" Nang sabihin niya iyon, ang kanyang mga matalas na mata ay patuloy na lumilibot, hindi payag na kahit ano. Nag-aalala siya na tama siya at talagang may tambangan sa paligid nila. Nadudulas ang mga pahiwatig sa kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Tigan. Pagkatapos ng sinabi ni Yajen, naging alerto na rin siya. Ang lalaking iyon ay talagang mukhang kakaiba sa lahat ng paraan. Lahat ng ginawa at sinabi niya ay malayo sa karaniwan. Talaga bang may tambangan sa kanilang paligid? Nagsimulang tumingin si Tigen sa kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, wala siyang makitang mali. Umiling si Tigen, "Tignan mo ang paligid natin, wala na talagang mapagtataguan. Kahit may tambangan, medyo malayo sila. Hindi ba't ginamit na natin ang senses natin para suriin ang paligid? Kahit matagal nang gumamit ng senses, wala tayong napansin ni isa. Napakaligtas ng lugar na ito. Malayo-layo sila kahit na nagplano sila ng ambush. Medyo matagal pa silang makarating dito kung gusto nilang tumulong. Ito ay higit pa sa sapat na oras upang mapupuksa ang tatlo sa harap namin. Hindi na kailangang mag-alala tungkol doon." Tumanggo si Yajen, "Tama si Tigan. Kahit may tambangan, kahit may magligtas sa tatlong iyon, sobrang hina lang ng tatlo. Wala pa sila sa antas ng isang above average na mandirigma. Hanggat sina Yajen at Tigen ay lumabas, makayanan nila ang tatlo ng hindi masyadong matagal na paglipas, tapos, kahit sila nalaman ng tungkol sa anumang bagay, ito ay magiging ganap na maayos. Kaya lang, ang mga kaisipang iyon mula kanina ay talagang naglagay sa kanya sa isang napaka-alarma na estado. Kabanata 3962. Nakakunot ang noo ni Yajen habang sinasabi kay Tigen, "Ano man, huminto na lang tayo sa pagsubok na makipag-usap sa isang tulala. Bakit kailangan nating sabihin sa kanya ang anumang bagay? Sino siya sa tingin niya?" Bahagyang napabuntong hininga si Jack bago siya nagsimulang tumawa, nakatingin sa kanila ng walang pigil na panunuya. Sa sandaling iyon ay hindi naman natiling kalmado si Tigan. Hindi man lang siya napigilan ni Yajen. Ngumisi si Tigen at sinabing, "So what if we tell you? Pareho kaming galing sa Searing Flame Clan sa Star Continent. Si Triton ang panganay naming disipulo. Kung status ang pag-uusapan, nagtatrabaho kami para sa kanya." Hindi pa naririnig ni Jack ang pangalan ni Triton, ngunit pamilyar na pamilyar siya sa Star Continent. Sa mga tuntunin ng sama ng loob, ang Star Continent ay may pinakamalalim na sama ng loob sa kanya. Bahagyang tumango si Jack, "So that Triton must be a peak warrior." Nang banggitin nila ang pangalan ni Triton, pareho silang may tono ng lubos na paggalang. Itinaas ni Tigen ang kanyang ulo at sinabing, "Syempre siya. Kayong mga regular na mandirigma ay hindi karapat-dapat na dilaan ang kanyang bota. Ang swerte mo palang narinig mo ang kanyang pangalan." Tumaas ang isang kilay ni Jack, biglang nagtanong, "Narinig ko na kung sino man ang makakahanap ng anumang bakas ni Jack ay bibigyan ng ilang milyong spirit crystals. Sino ang nakaisip ng ideyang iyon?"
Sa sandaling binanggit ang pangalan ni Jack, agad na nawala ang paghanga sa kanilang mga mukha na para bang may surot sa isang kamangha-manghang ulam na katatapos lang ihain sa kanila. Hindi napigilan ni Lorraine ang mapangiti nang makita ang mga ekspresyon ng mga ito. Halos matawa siya sa nakita. Yajen scoffed, ang gawain ay natural na inisyo ni Triton. Si Jack ay isang kaaway ng kontinente ng bituin, iyon ay isang bagay na alam ng maraming tao. Ang brat na iyon ay nangahas na pukawin kami, kaya kailangan niyang magbayad ng isang masakit na presyo. Panipi. Pakiramdam ni Jack ay narinig niya ang iba na nagsasabi na magbabayad siya ng masakit na halaga ng ilang beses sa isang araw. Tuluyan na niyang binaliwala ang mga salitang iyon. Kalmado siyang nagpatuloy na nagtanong, dahil si ginawa niya yon, tiyak na gagawin ko siyang bayaran ang presyo. Dahil kayong dalawa ay hindi pere nag-aalala, bakit hindi mo lang sasabihin sa akin kung nasaan si Triton ngayon? Pupunta ako hanapin siya ng mamaya. Panipi. Napaawang ang labi ni Tegan habang nakatingin kay Jack na parang baliw. Talagang ibang bagay si Jack na maglakas loob na sabihin na babayaran niya si Triton. Siya ay nagsasalita na para bang siya ay kamangha-mangha. Yajen said in exasperation, makinig ka lang sa sinasabi mo. Si Triton ay isang mandirigma na nakatayo sa rurok, at ano ang tungkol sa iyo? Gaano ka manggahas na sabihin na gagawin mo siyang bayaran ang presyo? Hindi ka ba nag-aalala na babalik ang mga salita mo para kagatin ka? Si Hashem at ang iba pa ay lubusang hindi nakaimik habang nakatingin sila mula sa lupa. Ang estranghero na iyon na malapit kay Lorraine ay tila ganap na baliw. Kung hindi, walang paraan na magsasabi siya ng ganoon. Sinasabi niya na gusto niyang gumawa ng isang mandirigma na nasa tuktok na magbayad ng presyo na parang mas mahusay siya kaysa sa taong iyon. Nagyayabang lang talaga siya ng sobra. Walang pakialam si Jack sa kanilang iniisip, at tahimik na nakatayo doon, naghihintay ng sagot na gusto niya. Si Tegan ay nakakaramdam ng hindi kapani-pani walang pagkabigo. He crossed his arms at matapat na sumagot, Triton sa Skyridge Mountain ngayon. Kung gusto mong makaganti sa kanya, pumunta ka doon at hanapin mo siya. May abala siya ngayon doon. Kabanata 3963. Tumango si Jack, naalala ang pangalan. Itinaas ni Yajen ang kanyang mga kamay, ayokong magpatuloy sa pag-aaksaya ng oras, brat, nasabi na namin sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. Oras na para sumuko ka na lang. At least medyo mababawasan ang paghihirap mo. Siyempre, mapapatuloy mo rin ang laban, pero kung gagawin mo iyon, masisiguro ko sa iyo na ang mga bagay ay magtatapos na masama para sa iyo. Panipi. Si Jack ay hindi naabala sa mga banta na iyon, at nagkunwari siyang hindi niya naririnig ang mga iyon. Sa totoo lang, gusto pa niyang magtanong, pero parang wala na silang pasensya na sagutin siya kahit magtanong pa ang dalawa. Dahil iyon ang kaso, talagang walang saysay ang patuloy na pag-aaksaya ng oras. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, at tumango si Tegan kay Yajen. Ayos lang, iwanan mo na lang sa akin ang taong ito. Tiyakin kong bibigyan siya ng isang di malilimutang aralin para malaman niya ang lugar niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagsimula siyang gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Ang di mabilang na light green na mga seal ay sumayaw sa hangin tulad ng mga alitaptap sa gabi. Isang marahas na hangin ang nagsimulang umungol, at nagsimula itong bumuo ng isang bagyo sa loob lamang ng ilang segundo. Ang marahas na umiikot na bagyo ay may iba't ibang berdeng lasla sa loob nito. Malamig na sinabi ni Tegan, brat. Nasa intermediate ultimate god realm na ang teknik ko. Malamang hindi ka pa nakaharap ng teknik sa level na ito sa buong buhay mo. Habang sinabi niya iyon, si Yagan ay nagkaroon ng hindi kapani-pani walang pagmamalaki sa kanyang mukha. Nagtaas ng kilay si Jack dahil sa sobrang inis, hindi alam ang isasagot. Pakiramdam ni Hashem ay tumalon ang kanyang puso hanggang sa kanyang lalamunan. Kahit na alam na niya na ang kanyang mga kapwa-alagad at ang estranghero ay hindi magkakaroon ng pagkakataon kung sila ay nagsimulang mag-away, nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang mga nangyayari ng mahinahon. Hashem felt incredibly conflicted at that moment, bilasan mo at tumakbo. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon, ngunit wala akong pakialam. Kailangan mo lang tumakas ngayon din. Ang dalawang iyon ay hindi mandirigma na kakayanin mo. Kahit na hindi niya alam kung ano ang tawag sa teknik na iyon, nag-iwan pa rin ng malalim na impresyon sa kanila ang teknik. Natalo siya sa bagyong iyon na puno ng mga espada. Kanina, ginamit niya ang lahat ng mayroon siya, ngunit natalo pa rin ng bagyong iyon nang walang anumang pagkakataong lumaban. Ibinuko ni Lorraine ang kanyang bibig para sabihin ang isang bagay ngunit nagpa siya sa huli. Pagkatapos ng lahat, walang punto na sabihin ang anumang bagay sa sandaling iyon. Hindi pa rin ito mapapatahimik si Hashem, kaya nagpa siya siyang manahimik na lang. Ang mga berdeng espada ay nagniningning sa bagyo. Si Jack ay hindi kapani-pani walang kalmado sa buong panahon. Tila wala man lang siyang balak na umatake.
Pagkakita nyon, napangiti si Tegan, akala ko lalaban ka kahit anong mangyari. Hindi ako makapaniwala na hindi mo rin maibabalik ang iyong sarili upang subukan at labanan muli pagkatapos ng labis na pagmamalaki. Talagang na-overestimated kita, panipi. Matapos sabihin iyon ni Tegan, hindi na siya nagdalawang isip pa bago siya sumulong. Mabilis na inilunsad ang bagyo kay Jack. Nang pasulong na ang bagyo, sa wakas ay kumilos na si Jack. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang patuloy na bumuo ng mga selyo. Isang putol na talon ang lumitaw sa kanyang harapan, at napaliligiran ito ng madilim na kulay abong-ambon. Ang sirang talon ay may madilim na pulang ron sa paligid nito na bahagyang kumikinang. May kakaibang anyo ng enerhiya dito. Mabilis na umatake si Jack kaya't ang dalawang iyon ay walang oras na mag-react. Siya ay tumulak pasulong, at ang Broken Soul Blade ay agad na sumugod sa cyclone ng may makapangyarihang puwersa. Kabanata 3964. Sa sandaling ang Broken Soul Blade ay nasa loob ng cyclone, ang hindi mabilang na mga espada ay agad na sumugod sa blade. Inakala ni Tegan na ang Broken Soul Blade ay mapupunit sa mga piraso ng enerhiya, ngunit ang kaisipang iyon ay agad na itinapon. Bago pa man mahawakan ng mga berdeng espada ang Broken Soul Blade ay nagpakawala ng alon ng kulay abong enerhiya na pumuno sa buong bagyo. Maririnig ang mga kaluskos mula sa loob ng bagyo. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang bagyo ay ganap na nilamon ng kulay abong enerhiya na iyon. Sa sumunod na segundo, ang Broken Soul Blade ay bumagsak sa bagyo at mabilis na sumakay sa Tegan. Noon lamang napagtanto ni Tegan na ang kanyang diskarte ay hindi lamang nabigo upang sirain ang diskarte ng kanyang kalaban, ngunit hindi nito napigilan. Sa sandaling magkasalungat ang dalawang diskarte, ang kanyang sariling diskarte ay ganap na nabigo. Napalaki ang bibig ni Tegan sa gulat, ngunit wala na siyang oras na gumawa pa, dahil nasa harapan na niya ang Broken Soul Blade. Mas mabilis ang reaksyon ni Yajen kaysa sa kanya, at agad na itinaas ang malaking espada sa kanyang kamay upang hampasin ang Broken Soul Blade ng buong lakas, sinusubukang pigilan ang pagsulong nito. Gayunpaman, sa isang kaluskos, isang malaking pagkabigla ang dumating mula sa espada sa mga kamay ni Yajen, na naging dahilan upang mapalawak niya ang kanyang bibig sa pagsisikap. Sa malakas na pagkabigla na iyon, hindi lamang nasugatan ang kanyang mga kamay kundi lumipad din ang kanyang sandata. Ang malaking espada ay umikot ng ilang beses sa ere bago bumagsak sa lupa. Mabilis na umatras si Yajen na may pagkasimangot sa mukha. Pakiramdam niya ay nataman niya ang pinakamatigas na bato sa mundo. Kung ang kanyang espada ay tumama sa isang regular na bato, ito ay magiging alabok. Gayunpaman, sa pagharap sa pamamaraan ni Jack, hindi niya ito napigilan, at ang kanyang espada ay pinalipad pa. Bago siya magkaroon ng isang sandali sa kanyang sarili, isang matinding sigaw ng dalamhati ang narinig. Agad na tumangala si Yajen para makita si Tegan na nakahawak sa kanyang dibdib. Sa sobrang sakit ni Tegan ay napabuga siya ng malamig na pawis habang siya ay gumuho sa lupa, patuloy na umiiyak sa sakit. Parang multo galing sa impyerno. Ang paningin ay naging sanhi ng lahat maliban kay Jack at Lorraine na nanlaki ang kanilang mga mata at ang kanilang mga buwan sa hindi paniniwala. Si Dickens ay talagang napatulala. Medyo apurado ang sitwasyon kanina. Saglit na ipinakilala ni Lorraine si Jack. Gayunpaman, naramdaman ni Dickens na ito ay napakabaliw, at hindi siya makapaniwala na ang taong nasa harap niya ay si Jack. Sa sandaling iyon, ang mga pagdududa na iyon ay ganap na nawala. Tanging isang taong nakatayo sa tuktok na tulad ni Jack ang maaaring gumawa ng lahat ng iyon. Walang alam si Hashem at ang iba pa sa sitwasyon. Naisip nila na ang estranghero na pala kaibigan kay Lorraine ay hindi maaaring maging katapat ni Tegan. Pakiramdam nila ay tiyak na matatalo ang estranghero. Gayunpaman, ang mga resulta ay ganap na kabaligtaran. Pagkatapos nilang mag-away, si Tegan ang natalo. Kung titingnan ng kalunos-lunos na kalagayan ni Tegan, dapat ay nasugatan siya ng husto. Mula noon pa lang, kitang-kita na may malaking gap sa kanilang mga lakas. Ang taong iyon ay maaaring nasa antas na ng isang mandirigma sa tuktok. Ang pag-iisip pa lang ay nalaglag ang kanilang mga panga. Tumingin si Hashem kay Lorraine bago suriin ang estranghero. Sari-saring ideya ang bumungad sa kanyang isipan. Hindi nakakagulat na ibinalik ni Lorraine si Dickens. Hindi katakataka na sila ay nagsalita ng mayabang noon, hindi man lang sineseryoso sina Tegan at Yajen. Inakala ni Hashem na mayroon silang mga reinforcement sa malapit, ngunit ang estranghero ay talagang eksperto. Siguradong nasa antas na siya ng isang mandirigma sa tuktok na hindi mapaniwalaan ni Hashem na totoo. Nang magsalita ang estranghero ngayon, hindi naisip ng tatlo na maaaring naging malakas siya. Noong panahong iyon, ang mga kaisipang iyon ay ganap na hindi nila pinapansin, ang mga mandirigma sa tuktok ay hindi mga taong mahahanap mo kahit saan. Kabanata 3965.
Nakatayo sila sa tuktok ng buong whirling world. Sila ay karaniwang mga anak ng langit. Nagkaroon sila ng pinakamahusay na mga mapagkukunan at talento na ang iba ay pangarap lamang. Ang mga taong iyon ay hindi kapani-paniwalang bihira. Milyon-milyon ang nakapasok sa whirling world, ngunit ilang dosina lamang ang nakatayo sa tuktok. Hindi sila mga taong karaniwang makikita, lalo pa ang sinumang pamilyar sa kanila upang humingi ng tulong. Kung nagawang kaibiganin ni Lorraine ang isang above-average na mandirigma, ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki, lalo na ang isang mandirigma sa tuktok. Karaniwan, kung mas mahuhusay ang isang mandirigma, mas mababa ang tingin nila sa mga mas mahina kaysa sa kanila. Hindi sila mag-abala na iligtas sa iba ang kanilang atensyon o sulyap. Hindi pinansin ni Jack ang pagbabago ng ugali sa paligid niya. Nakatutok ang mga mata niya kay Yajen. Sa sandaling iyon, ganap na nagyelo ang katawan ni Yajen. Para siyang nitali ng kung anong spell habang nakatayo doon, tulala. Dumudugo ang kamay niya, pero wala siyang pakialam. Nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Jack ay nanginag ang buong katawan ni Yajen. Kapag nangyari ang mga sorpresa, madalas na hindi makapag-react ang mga nasasangkot, ngunit pagkatapos ng sorpresa, madaling mapansin ang mga detalye. Halimbawa, ang pamamaraan ni Jack mula noong una ay hindi kapani-paniwalang pamilyar. Masyadong mabilis ang mga pangyayari para hindi niya ito mapansin. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagkaroon siya ng oras para pag-isipan ito. Napalunok si Yajen ng hindi malay. Bumilis ang kanyang paghinga dahil namutla ang kanyang mukha. Tuyong-tuyo na rin ang labi niya nang ibukan niya ang kanyang bibig, sa paos na boses, "Ikaw Jack." Ang pangalan ay sinabi na may ganap na pakiramdam ng kawalang paniwala at kawalan ng pag-asa. Hindi niya inasahan na makikilala niya si Jack, kahit na narinig niya ang pangalan kamakailan ay nakakainis lalo na kay Triton. Sa bawat oras na nagsasalita si Triton tungkol kay Jack, ito ay sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin. Hindi inaasahan ni Yajen na makikilala niya si Jack sa ganoong sitwasyon. Natatawang inilantad pa niya ang sarili at sinabi kung saan siya galing. Hindi ba suicidal lang iyon? Sinabi pa nila na hinding-hindi mapapatawad ni Triton si Jack. Ang pag-iisip pa lang ay naging sanhina ng takot si Yajen. Hindi niya maiwasang kiligin. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay isang tao kahit na si Triton ay mag-iingat. Itinaas ni Yagan ang kanyang mga kamay sa ere, "Bitiwan mo ako. Hindi ako mahalaga. Kahit patayin mo ako, wala kang mararamdaman na tagumpay. Walang kwenta." Siya ay bata pa, at kinailangan niya ng maraming pagsisikap upang makarating sa kung nasaan siya. Ayaw niyang mamatay ng ganoon lang. Mahirap tiisin ang kamatayan para sa kanya. Hindi napigilan ni Lorraine na sabihin, "Sa wakas ay humihingi ka na ng awa. Hindi ba't huli na ang lahat? Dapat marami pang mandirigma ang humingi ng awa sa iyo. Bakit hindi mo sila pinakawalan?" Sa pagtingin sa mga kapwa alagad na nakagapos lahat, lalong nagalit si Lorraine. Ang lakas ng loob ng lalaking iyon na humingi ng awa. Nang kitilin niya ang buhay ng iba, kumilos siya ng napakataas at makapangyarihan. Tiningnan ni Jack si Lorraine, "Hayaan mo na ang mga kapwa mo disipulo. Mamaya na natin pag-usapan ang lahat." Kabanata 3966. Tumango si Lorraine bago siya nagmamadaling pumunta kay Hashem at sa iba pang kasama ni Deacons. Sa pagkakataong iyon, mukhang tulala pa rin ang tatlo. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Kahit na marami na silang nakita sa buhay nila, hindi pa rin nila maproseso ang nangyari. Ilang saglit lang kanina ay nagluluksa sila sa kanilang kapalaran, nagmumura sa katotohanan na ang kanilang buhay ay puputulan. Nagtataka sila kung gaano sila kala sa sitwasyong iyon, ngunit mabilis na bumalik ang sitwasyon, at ang mga ngaso ay naging biktima. Napaatras si Yajen, ngunit agad siyang huminto sa malamig na tingin ni Jack. Muli, hindi na siya naglakas loob na gumawa ng kahit isang hakbang. Ang unang pagkabigla ni Yajen ay naging ganap na takot. Ang taong iyon ay talagang si Jack. Mabilis niyang naalala kung paano sila isinumpa ni Hashem noon. Sinumpa ni Hashem na sila ay magdurusa sa kaparusahan. Siya ay ganap na hindi pinansin ang mga sumpang iyon, ngunit ang mga ito ay natapos sa loob lamang ng maikling sandali. Nasaktan nila ang isang tao na hindi nila kayang bayaran. Kung sino pa man iyon, sinunog na sana niya ang kalahati ng kanyang asensya ng dugo upang mailabas ang kanyang buong potensyal. Baka nagkaroon siya ng pagkakataon. Gayunpaman, kaharap niya si Jack. Kahit sunugin niya ang lahat ng asensya ng dugo niya, hindi pa rin siya mapapantayan ni Jack, lalo pa ang kalahati nito. Ang mga mandirigma sa tuktok ay parang bundok na hindi masisira para sa kanya. Imposible naman. Hindi man lang niya naisip ang lumaban. Nagtakip ng ngipin si Yajen, "Jack. Walang pakinabang ang pagpatay sa akin." Habang sinasabi niya iyon, naglabas siya ng isang maliit na hanay mula sa kanyang spatial ring. Itinaas niya ito para makita ni Jack.
Kung mamamatay ako, mararamdaman ito ng array. Ang array ay kinokontrol ng Vermilion Toon Formation sa isa sa mga kuweba. Sa sandaling mamatay ako, mararamdaman ito ng formation. Kung gayon, ang aking pangalan ay magiging pula. Ang bawat tao na nagsasagawa ng isang gawain ay nasa isang koponan sa isang taong kilala nila. Kung namatay si Tigen sa akin, o kung mamatay tayo ng paisa-isa, sisiguradong mapapansin ng mga warriors doon. Galit na galit sa'yo ang mga taong iyon ngayon. Sa sandaling napansin nila ang anumang bakas ng iyong mga paggalaw, hindi sila susuko. Tiyak na matukoy nila ang iyong lokasyon. Panipi. Sa pagkakataong iyon, unti-unting kumalma si Yajen. Mayroon pa siyang magandang kinabukasan. Gusto niyang makasigurado na marami siyang nagawa. Hindi siya pwedeng mamatay doon. Upang hayaan ang kanyang sarili na mabuhay, siya ay titigil sa wala. Sa sandaling iyon, kinalas na ni Hashim at ng iba pa ang kanilang mga sarili. Dahan-dahan silang tumayo, at tinitigan ng masama ni Hashim si Yajen. Ang mga sugat na natamo niya ay galing sa taong iyon. Kung kaya niya, gusto niya talagang mag-higanti, pero wala siyang lakas ng loob. Kahit na nailigtas na sila ni Jack, hindi pa rin niya alam ang relasyon ng kabilang partido kay Lorraine. Higit pa rito, kung isa sa alang-alang kung sino si Jack, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang walang ingat na mga galaw. Ngumisi si Lorraine habang malamig na sinabi, "Are you threatening US?" Umiling si Yajen, na mariing sinabi, "Hindi kita tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo at sinusubukan kong ipaglaban ang buhay niya." Nagiging tapat siya sa sandaling iyon, binibigkas ang kanyang tunay na iniisip ng walang pagpipigil. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang malamig na tumingin kay Yajen, "Gusto mo bang mabuhay?" Kabanata 3967. Masiglang tumango si Yajen, bahagyang nakatingin sa ibaba habang inaayos ang sarili, "Gusto kong mabuhay. Ayokong mamatay dito." Patuloy na sinabi ni Jack, "Para sa iyong kaligtasan, handa ka bang gawin ang anumang bagay?" Nanlamig si Yajen sa sandaling iyon. Pakiramdam niya ay hindi kapani-pani walang sumasalungat. Willing ba talaga siyang gumawa ng kahit ano? Hindi siya sigurado tungkol doon dahil hindi niya alam kung ano ang gusto ni Jack. For the sake of his chance to surviving, tumango ulit siya. Bahagyang ngumiti si Jack, "Then tell us all your plans without holding back." Medyo natuwa si Yajen nang marinig iyon. Masasabi ni Lorraine kung ano ang ibig sabihin noon. Pinaplano ni Jack na paalisan ang lalaking iyon basta't nasiyahan si Jack sa kanyang mga sagot. Medyo nabahala si Lorraine ng mga sandaling iyon. Kung tutuusin, sinaktan ng dalawa ang kanyang mga kapwa alagad hindi dahil sa anumang materialistikong dahilan, kundi para patayin sila. Hindi lang iyon, pahihirapan pa nila ang mga kapwa niya disipulo para sa Heartblood noon pa. Paano niya nagawang bitawan ang taong iyon ng ganoon kadali? Walang pakialam si Lorraine sa kung ano-ano pa habang lumalapit kay Jack at nag-aalalang sinabing, "Jack." Halatang napakatuso ng taong iyon. Hindi mo siya mabitawan ng ganoon kadali. Maaaring sinasagot ka niya ngayon para pagtaksilan ka lang sa huli. Kahit siya ay taga Star Continent. Alam ng lahat ang relasyon mo sa kanila. Sa tingin mo ba makikinig siya sa iyo pagkatapos niyang umalis? Gusto niyang sabihin kay Jack na hindi katulad ni Mart ang taong ito. Si Mart ay walang personal na salungatan kay Jack. Tinulungan pa nga ni Jack si Mart noon, kaya hindi naman ganoon kalala ang pagpapaalis niya kay Mart, pero iba ang taong ito. Tumango si Jack, "Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko." Hindi na natahimik si Yajen nang marinig ang sinabi ni Lorraine. Malapit nang masira ang pagkakataong iyon sa buhay na pinaghirapan niyang makuha. Agad na sumigaw si Yajen, "Jack, kung papatayin mo ako, wala itong maidudulot na kabutihan sa iyo, at magdudulot lamang ng kaguluhan sa iyo. Gayunpaman, kung bubuhayin mo ako, magiging kapaki-pakinabang ako. Magagawa mo ako sa lahat ng gusto mo, tulad ng paghahanap ng impormasyon. Ako ang magiging mata at tenga mo. Hanggat may anumang galaw, isusumbong ko ito sa iyo." Nikotikip ang ngipin ni Lorraine habang tinitigan ng masama si Yajen, minumura ang tusong lalaking iyon. Talagang smooth talker siya. Kung si Lorraine ang nasa posisyon ni Jack, malamang na-move na rin siya. Tumaas ang isang kilay ni Jack, mas mabilis si Yajen sa kanyang iniisip kaysa sa inaasahan ni Jack. Kanina, hindi niya agad napatay si Yajen dahil iba ang nasa isip niya. Kung tutuusin, sa sitwasyon nila, kung hindi man lang siya lumaban, magiging defensive na lang siya the whole time. Sinabi na niya sa lahat sa Violet City na ang sinumang maglakas loob na puntiryahin siya ay kailangang maging handa na magbayad. Ang mga taong iyon ay walang kinalaman sa kanya, ngunit sila ay nagsisikap na patayin siya. Kung hindi siya lumaban, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Nadama ni Yajen na ang sitwasyon ay hindi kapani-pani walang masama, kaya nagpasya siyang ilagay ang lahat sa linya para sa kanyang buhay. "Jack, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko ngayon.
Gayunpaman, hindi ako ganoon kahalaga, kaya marami akong hindi alam. Sisiguraduhin kong sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko at walang iiwan. Patuloy na sinabi ni Yajen kay Jack ang lahat ng nalalaman niya. Mabagal ngunit maayos ang kanyang pagsasalita. Sinabi niya kay Jack ang lahat ng gustong malaman ni Jack. Ang mga mandirigma sa tuktok na pumasok sa Whirling World ay nasa 12-dosenang lamang. May mga 30 hanggang 40 sa kanila. Kabanata 3,968. Higit pa rito, ang mga mandirigma sa tuktok ay may malaking pagkakaiba sa kasanayan sa isa't isa. Ang mga mandirigmang iyon ay ang lahat sa simula ay nag-iisip ng kanilang sariling negosyo, at kahit na alam nila ang pagkakaroon ng isa't isa, hindi sila pamilyar sa isa't isa. Gayunpaman, isang buwan na ang nakalilipas, bigla silang nagsama-sama upang magplano ng isang bagay, at si Triton ay isa sa kanila. Sa kasamaang palad, si Triton ay nagre-ranggo sa gitna ng mga mandirigmang iyon sa tuktok kaya wala siyang gaanong kapangyarihan. Ang Toman Battlefield ay hindi lamang ang plano na isinagawa, mayroon ding ilang iba pa. Kung tungkol sa kung ano ang mga plano, hindi alam ni Yajen at ng iba pa sa kanyang antas ang tungkol dito. Mayroong kabuoang 3 mandirigma sa tuktok ng Toman Battlefield. Maliban kay Triton, nandyan sina Seymour at Desmond. Ang dalawang iyon ay medyo mataas ang ranggo sa mga mandirigma sa tuktok at mas malakas kaysa Triton. Sila ang mga pinuno ng operasyong ito. Hindi lang si Triton ang nasasangkot sa mga plano laban kay Jack, ang dalawa pa ay napakasangkot din. Matapos marinig ang sinabi ni Yajen, si Jack ay may malamig na tingin sa kanyang mga mata habang ang iba't ibang mga pag-iisip ay lumitaw sa kanyang ulo. Ang mga pangalan ni Desmond at Seymour ay mga pangalan na narinig niya dati ng maraming beses. Sa tuwing sila ay pinalaki, ang kanilang mga pangalan ay binabanggit ng may paggalang at paghanga. Naroon din ang matinding takot. Sikat na sikat silang dalawa. Si Jack ay walang kinalaman sa kanila, ngunit itinuring nila siya bilang isang tinak sa kanilang panig. Comparatively, hindi naman talaga siya ganoon kagalit kay Triton. Kung tutuusin, may dahilan si Triton na gusto siyang patayin. Magkaiba silang dalawa. Walang ginawa sa kanila si Jack, ngunit pinilit nila siyang puntiryahin. Nagalit ito kay Jack. Huminga ng malalim si Jack bago dahan-daang tumingin kay Yajen. Agad namang inayos ni Yajen ang kanyang katawan, pilit na tila kalmado pa rin. Sa totoo lang, siya ay nasa ganap na takot. Nag-aalala siya na baka biglang magbago ang isip ni Jack at atakihin siya. Sa kanyang kakayahan, wala siyang magagawa. Tumaas ang isang kilay ni Jack, dahil handa kang gawin ang lahat para manatiling buhay, pumirma tayo ng kontrata ng master at slave. The moment that said, biglang nanlaki ang mata ni Yajen. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, tila kamamatay lang ng kanyang sariling ama. Ang kontrata ng Panginoon at alipin ay katumbas ng pagbebenta ng kanyang kaluluwa. Matapos pirmahan ang kontrata, kailangan niyang gawin ang anumang hilingin sa kanya ni Jack. Sa sandaling labagin niya ang utos ni Jack, siya ay parurusahan ng mga batas ng mundo. Kahit hilingin sa kanya ni Jack na mamatay, hindi niya ito matutumbasan. 79% ng mga mandirigma ay hindi kailanman pumirma sa kontratang iyon, pakiramdam na ang kamatayan ay isang mas mahusay na pagpipilian. Maging si Yajen ay nanatiling tahimik. Nakita ni Jack na ayaw niyang pumirma sa kontrata. Sa totoo lang, dapat asahan. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling pinirmahan niya ang kontrata na iyon, siya ay magiging alipin ni Jack. Kahit hilingin sa kanya ni Jack na patayin ang sarili niyang pamilya, kailangan niyang gawin iyon. Mahinahong sabi ni Jack, huwag kang magmadaling humindi, makinig ka muna sa akin. May limitasyon sa oras ang kontratang ito. Pinapirma lang kita dahil hindi kita mapagkakatiwalaan. Makakapag-relax lang ako pagkatapos mong pipirmahan. Talagang may mga bagay si Jack na gusto niyang gawin ni Yajen. Tulad ng sinabi ni Lorraine, hindi masyadong mapagkakatiwalaan si Yajen. Kahit gaano pa siya tinitiyak ni Yajen, alam ni Jack na ipagkakanulo sila ni Yajen sa isang tibok ng puso. Ang pagkakaroon ng isang tulad na tumulong sa kanya ay katumbas ng pagbebenta ng kanyang sarili sa kanyang mga kaaway. Kailangan niyang mabaliw para magtiwala kay Yajen. Gayunpaman, iba ito sa kontrata ng Panginoon at alipin. Sa sandaling magkabisa ang kontrata, hindi siya magagawang ipagkanulo ni Yajen maliban kung namatay si Yajen. Kabanata 3,969. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Yajen. May gusto siyang sabihin pero nahanap niya ang sarili niyang nag-aagawan sa mga salita. Walang pakialam si Jack sa magkasalungat na ekspresyon ni Yajen habang patuloy itong nagsasalita. 7 araw lang. Nais ko lang na pirmahan mo ang kontrata na ito dahil kailangan kita upang matulungan ako sa ilang mga bagay. Maaari rin kaming magdagdag ng isang saugnay sa kontrata na nagsasabing hindi ko makukuha ang iyong buhay. Huwag kang mag-alala. Ayokong pahirapan ang mga tao.
Matapos ang battlefield ng Toman, palayain kita. Namilog ang mga mata ni Yajen habang nanigas ang kanyang katawan. Nahulaan na niya ang gustong gawin ni Jack. Gayunpaman, hindi pa rin siya pumayag na pumirma sa kontrata. Sa sandaling pinirmahan nila ang kontrata, hindi na siya makakalaban kahit na nagpa siya si Jack na tumanggi sa kanyang mga salita. Ang kontrata ng Panginoon at alipin ay parang lock sa kaluluwa. Maliban kung payag ang amo, hindi siya makakatakas. Nanginginig ang mga kamay ni Yajen, at garalgal ang boses, kahit na nakasaad sa kontrata na hindi mo kukunin ang buhay ko, mamamatay pa rin ako kung gagawin mo sa akin ang isang bagay na wala akong pagkakataong mabuhay. Hindi ba't mamamatay na lang ako kung hilingin mo sa akin na gawin ang isang bagay tulad ng pagkitaw sa buhay ni Triton? Naramdaman ni Luray na medyo naawa na si Jack sa kanyang mga kondisyon, ngunit sinusubukan pa rin itong tanungin ng lalaking iyon. Nakakatawa lang. Hindi napigilan ni Luray ang sarili na sumugod para makipagtalo kay Yajen, ngunit pinigilan siya ni Jack. Tinapik ni Jack ang braso ni Luray, sinenyasan si Luray na kumalma. Mahinahon niyang tiningnan si Yajen, at sinabi pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi ka isang taong talagang kailangan ko ngayon, at lagi kong pinapanatili ang aking salita. Hanggat ginagawa mo ang iyong bahagi, hindi ko kukunin ang iyong buhay. Matapos magsara ang battlefield ng Toman, palayain din kita. Siyempre, maaari mong piliin na huwag paniwalaan ito at hindi pirmahan ang kasunduan sa akin, ngunit magiging walang silbi ka sa akin pagkatapos nito. Panipi. Kalmadong ipinahayag ni Jack ang lahat, ngunit pakiramdam ni Yajen ay titigil na siya sa pakikinig dito. Ang kabilang partido ay nagsasabi sa kanya na ito ay hindi isang negosasyon sa lahat. Dalawa lang ang pagpipilian niya, at iyon na iyon. Matapos maunawaan iyon, nagpa siya si Yajen na ipagpatuloy ang pakikipag-ayos kay Jack. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang saglit, nagdikit ang ngipin ni Yajen at tumango. Iyon na ang huling pagkakataon niya. Kung hindi siya pumayag, mamamatay siya. Kung ikukumpara kay Tigen na namimilipit sa lupa sa sakit, medyo maswerte na siya. Kailangan niyang tiyakin na mayroon siyang paraan. Nang pumayag si Yajen, nakahinga ng maluwag si Jack. Sa totoo lang, hindi kasing dali ng sinabi ni Jack. Ang Yajen ay talagang kapaki-pakinabang. Ang mga bagay ay magiging mas mahusay sa Yajen. Mabilis na pinirmahan ng dalawa ang kontrata ng amo at alipin gamit ang kanilang dugo. Nang ang kanilang dugo ay nagsanib sa hangin at bumuo ng isang malaking selyo, ang kontrata ay may bisa. Sa kontratang iyon, hindi na kailangang mag-alala kung pagsisihan ito ni Yajen o susubukang ipagkanulo sila. Hindi hinayaan ni Jack na manatili sa sakit si Tigen ng ganoon katagal na tinapos niya ang buhay ni Tigen pagkatapos mapirmahan ang kontrata. Karapat-dapat pa rin si Tigen sa kanyang kamatayan. Sa grupo ni Hashem, sina Dickens at Yajen, ay gumawa ng pansamantalang grupo ng 7. Nakakita sila ng katamtamang laki ng kuweba na hindi masyadong malayo para makapagpahinga. Kabanata 3970. Si Hashem at ang iba pa ay lubos na nasugatan. Pagkapasok sa kuweba ay mabilis silang uminom ng gamot para gumaling. Umupo si Yajen sa isang sulok, tahimik na naghihintay sa mga utos ni Jack. Nakakunot ang noo ni Lorraine habang naalarma na nakatingin kay Yajen. Kahit alam niyang hindi kayang ipagkanulo ni Yajen si Jack, nagdadalawang isip pa rin siyang pakawalan ang kanyang bantay. Sa sandaling iyon, wala sa mood si Jack na aliwin ang kanilang masalimuot na kalooban. Siya ay patuloy na gumagawa ng mga plano sa kanyang isipan. Pagkaraan ng 2 oras, binuksan ni Hashem ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga sugat ay pansamantalang napigilan. Aabutin pa siya ng ilang oras para tuluyang makabawi, na imposible sa sandaling ito. Tumangala si Hashem kay Lorraine bago siya tumingin sa tahimik na si Jack. Sa sandaling iyon, hindi pa rin niya maisip kung paano nakipag-ugnayan si Lorraine sa isang mandirigma sa tuktok kahit na sa lawak na handa si Jack na tulungan si Lorraine. Halatang medyo pala kaibigan sila sa isa't isa. Habang nakaupo si Jack, hindi siya nang ahas na magtanong. Sa sandaling iyon, nagtanong si Lorraine na may pag-aalalang tono, Jack, may plano ka ba pagkatapos nito? Mukhang kailangan nating mag-ingat lalo na kung ano man ang gagawin natin pagkatapos nito. Para sa milyon-milyong pabuya, may mga agad na magsusumbong sa iyo sa oras na malaman nila kung sino ka. Parang may mga mata kung saan-saan. Kailangan nilang palaging maging maingat, at huwag kumilos ng walang ingat. Maaaring baguhin ni Jack ang kanyang hitsura, ngunit hindi mabago ang kanyang mga diskarte kaya ang pagbabago ng kanyang hitsura ay walang silbi. Biglang naramdaman ni Lorraine na parang puno ng tinak ang daan. Tumango si Jack na may mahinang ngiti, walang sinasabi. Medyo emosyonal na sabi ni Hashem, yung mga walang hiya at kasuklam-suklam na lalaki. Handa talaga silang gawin ang lahat. Jack,
Sir, mag-ingat ka. Hindi siya pamilyar kay Jack, kaya naman idinagdag niya ang term of address na iyon. Tumango si Jack at magsasalita na sana nang magkusa si Hashem, gayunpaman, sa mga bagay-bagay, mahihirapan tayong lumaban. Kung tutuusin, mahirap kalabanin ang mga taong iyon kung magkakasama sila. Bakit hindi tayo magkasama? Maaari tayong gumawa ng mga plano pagkatapos nating umalis sa Toman Battlefield. Tumango si Lorraine. Tamang sinabi ni Hashem kung ano ang iniisip niya. Naramdaman ni Lorraine na kailangan din nilang umatras pansamantala. Mayroong 3 mandirigma sa tuktok doon, gayunpaman, nag-iisa si Jack, gaano man siya kalakas. Sa sandaling napansin nila ang anumang mga pahiwatig at pinamamahalaang mahanap si Jack, magiging napakahirap kung magtulungan sila laban sa kanya. Upang maiwasang mangyari iyon, kailangan nilang magtago pansamantala. Napatingin si Jack sa mga taong nasa kuweba. Maliban kay Yajen na nakaupo sa tabi niya, mukhang sumang-ayon naman ang iba. Nakangiting sabi ni Jack, I should just move to their tune. Magtago na lang ba ako sa kanila? Pinunasan ni Lorraine ang kanyang ilong, medyo umubo bago niya sinabing, hindi mo pwedeng ilagay ng ganyan. Kung tutuusin, nasa kanila ang mga numero, at lahat sila ay napakalakas. Mahirap na hindi magdusa ng pagkatalo kung sasalungat ka sa kanila ngayon. Napangiti si Jack, na nag-crack ng mga palso, ako ay isang tao na laging ginagawa ang sinasabi ko. Dahil nang ahas silang ay target ako, kailangan nilang bayaran ang presyo. Panipi. The moment na sinabi niya na natigilan ang lahat. Gustong lumaban ni Jack. Paano? Nagtaas ng kilay si Lorraine. Sari-saring ideya ang bumungad sa kanyang isipan. Umupo siya at sinabing, Jack, pinaplano mo bang tanggalin ang mga nagsasagawa ng mga gawain tulad ni Yajen? Ang pagpatay sa kanilang mga nasasakupan ay tiyak na masasaktan sa kanila, kahit na nabigo silang patayin silang lahat. Tumingin si Jack kay Lorraine at mariing umiling. Natigilan si Lorraine. Nagkamali ba siya? Gayunpaman, hindi maisip ni Lorraine kung paano palalaban si Jack. Kabanata 3971. Hindi nag-abala si Jack na kaladkarin ito. Aniya, ang pagpatay lamang sa ilan sa kanilang mga subordinate ay hindi sila makakasakit. Hindi talaga ito sulit. Iwant na turuan sila ng isang aralin na maaalala nila. Panipi. Sa paanan ng Skyridge Mountain, 2 disipulo ng Searing Flame Clan ang nagpapatrolya sa lugar ng Makar. Inag sila ng ilang yabag. Agad na napalingon ang dalawa at nakita ang isang pamilyar na figure na nagmamadaling lumapit sa mga punit-punit na damit. Sumimangot ang isa sa mga panloob na disipulo at malakas na nagtanong, Yajen. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka tumatakbo pabalik ng ganito? Si Yajen ay may maputlang hitsura sa kanyang mukha, at may mga bakas ng dugo sa paligid ng kanyang bibig. Habang tumatakbo siya, nadapa siya sa buong katawan niya na para bang nasugatan siya ng husto. Napahawak si Yajen sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Panay ang pagtulo ng kanyang pawis, at para siyang natama ng kung ano. Pagkatapos niyang tumakbo, hinawakan niya ang inner disciple na kausap niya, Walt. Pumunta ka at tingnan ang Triton ngayon mismo. Malaki ito. Nang mabalitaan ni Walt na may malaking nangyari, agad siyang naging alerto, anong nangyari? Paano ito naging napakalaki? Stop packing and tell me what happened. Huminga ng malalim si Yajen bago siya kumalma. Umubo siya saglit bago nagsalita sa garalgal na boses, I found Jack. Ang sandali na sinabi, ang nagpapatrulyang panloob na mga disipulo ay natigilan. Mahigpit na hinawakan ni Walt ang braso ni Yajen, at medyo tumaas ang boses niya, anong sabi mo? Nahanap mo na ba si Jack? Nagbibiro ka ba? Paano mo nahanap si Jack? Kahit na tumakbo si Yajen na ganyan ang itsura at parang hindi nagbibiro, medyo nabaliw pa rin ito kay Walt. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, sino si Jack? Si Jack ay isang taong nakalampas sa Killing Hall sa gininto ang kahirapan. Siya ay isang mandirigma na nakatayo sa pinakatuktok. Ang sino mang nakakakilala kay Jack ay mauunawaan na siya ay isang taong mataas ang ranggo kahit nasa gitna ng mga mandirigma sa tuktok. Kahit na naglabas sila ng isang gawain upang hanapin si Jack, alam ng lahat na imposibleng mahanap si Jack noong mga unang araw. Pagkatapos lamang na lumiit ang Toman Battlefield ng ilang beses pa nila mahahanap ang lalaki. Higit pa rito, si Yajen ay mukhang nakipag-away kay Jack. Kahit medyo malakas si Yajen, above average lang siya. Para siyang papel sa harap ni Jack. Napakababa ng pagkakataon na makaligtas siya sa pakikipagtagpo kay Jack. Gaano man kasugat si Yajen, buhay pa rin siya. Naninigas ang mukha ni Yajen ang biglang nagalit. Kumunot ang noo niya at sinabing, Walt, anong ibig mong sabihin dyan? Sa tingin mo ba nabaliw na ako? Sa tingin mo ba tanga ako? Paano ako magbibiro sa iyo ngayon? Sigurado akong nahanap ko si Jack. Ito ay hindi ka pani-pani walang kagyat. Masyadong.
Kung nagmamadali si Triton doon ngayon, malaki ang chance na mahuli niya si Jack. Si Jack ay nasa napakasamang kalagayan ngayon. Ang mga salitang iyon ay parang bulalakaw na nahulog mula sa langit, na tumatama sa puso ng dalawang panloob na disipulong iyon. Hindi lamang niya nahanap si Jack, ngunit si Jack ay nasa isang masamang kalagayan sa sandaling iyon. Ito ay isang kamangha-manghang pagkakataon para sa kanila. Ang dalawang disipulo ay nagpalitan ng tingin ng pagkaapurahan sa isa't isa. Kabanata 3972. Sa sandaling iyon, walang oras upang mag-isip tungkol sa anumang bagay. Tinapik ni Walt ang braso ni Yajen, huwag magpanik, pupunta ako at mag-uulat kay Triton ngayon. Kung maayos ang mga bagay, siguradong gagantihan ka niya. Napahawak si Yajen sa kanyang dibdib at nagsimulang umubo ng marahas na parabang hindi siya interesado sa mga gantimpala. Sa sandaling iyon, wala sila sa mood na bigyang pansin si Yajen. Patuloy na naglalaro sa isipan nila ang sinabi ni Yajen kanina. Tuwang-tuwa silang dalawa. Kung matagumpay nilang nakuha si Jack, naalis na sana nila ang isang napakalaking problema para sa Star Continent. Tuwang-tuwa si Triton. Baka magantihan pa sila niya. Agad na sumugod ang dalawa sa tuktok ng bundok. Ilang saglit lang ay agad na bumaba si Triton. Nanatiling mahigpit ang kanyang ekspresyon habang sinusubukang panatilihin ang kanyang awtoridad. Gayunpaman, ang kaligayahan sa kanyang mga mata ay nagkanulo sa kanyang pananabik. Sumugod si Triton at mahigpit na hinawakan ang mga braso ni Yajen. Kitang-kita ni Yajen ang excitement sa mga mata ni Triton. Sabi ni Triton, nasaan siya? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Ano ba talaga ang nangyari para kalabanin mo si Jack? Paano ka nakaligtas sa pakikipaglaban sa kanya? Kahit na labis na nasa sabik si Triton sa sandaling iyon, hindi niya ito hinayaang pumasok sa kanyang ulo. Kung lumaban nga si Yajen kay Jack, parang wala ng pagkakataon para mabuhay siya. Gayunpaman, ang damit ni Yajen ay maaaring napunit at ang kanyang mukha ay maaaring mapatla sa kanyang mga sugat, siya ay hindi bababa sa nakatayo. Nangangahulugan ang katotohanan na siya ay nakatakas na hindi siya nagdusa ng matinding pinsala. Huminga ng malalim si Yajen. Garalgal pa rin ang boses niya. Nagkataon lang talaga. Isinasagawa namin ni Tegan ang aming gawain bilang isang pangkat, at nakuha lang namin ang 2 tao. Habang naglalakad kami sa kagubatan, nakarinig kami ng isang malakas na kaguluhan. Para bang bumabagsak ang langit. Inilarawan ito ni Yajen ng labis, ngunit walang sino man ang nagduda. Tutal, pinag-uusapan nila si Jack. Ang isang tulad ni Jack ay maaaring ganap na gumawa ng isang malaking kaguluhan. Sa sandaling iyon, baka sa mukha ni Yajen ang takot, pumunta kami para tingnan, at napansin namin ang mahigit 100 hari ng demonyo na nakaharap sa iisang tao. Natigilan kaming dalawa. Ilang dosenang hari ng demonyo ay katumbas ng ilang dosenang mataas na ranggo na above average na mandirigma, ngunit isang tao lang ang nilalabanan nila. We almost thought we were hallucinating. Kung hindi man, paano tayo makakakita ng isang bagay na walang katotohanan? Noon lang nakita niya ang taong gumagamit ng teknik niya, doon lang namin na-realize. Iyon ang pulang singsing na ginamit ni Jack noon. Hindi lang niya ginamit ang teknik niya, ipinatawag pa niya ang world avatar niya. Nilamon ng singsing ang lahat ng Demon King bago ito sumabog. Habang nagsasalita ay lalong namutla ang mukha ni Yajen na para bang kinilig siya nang maalala ito. Nanginginig ang mga kamay niya, at mabilis niyang hinawakan si Triton. Kung hindi lang pambihira ang sitwasyon, sasampalin na sana ni Triton ang sinumang maglalakas loob na sunggaban siya para malaman nila ang kanilang lugar. Gayunpaman, si Triton ay labis na nasasabik sa sandaling iyon at hindi naabala sa maliliit na detalye. Sa halip, naramdaman niyang tila naapektuhan si Yajen sa kanyang nakita. Kabanata 3973. Napalunok si Yajen, at namumula ang kanyang mga mata, noon, medyo naiinip si Tegan. Mas malapit siya sa akin. At hindi siya tumugon sa pagsabog sa lahat. Bagkus, hindi man lang niya namalayan ang nangyayari. Ang pagsabog ay napakatindi kaya namatay siya sa lugar. Ako ay mas malayo, at nagawa kong mag-react sa oras. The moment I realized something wrong, tumalikod ako at tumakbo. Ganyan ako nakaligtas. Lahat ng nakarinig sa kwento ni Yajen ay mukhang nasasabik. Tumangala si Yajen sa kanilang mga ekspresyon at nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Oo naman, sa mata ng mga taong iyon, hindi sila mahalaga. Inilarawan niya si Tegan bilang namatay sa lugar, ngunit walang sino man ang tila nagmamalasakit dito. Kung siya ang namatay, malamang na ganoon din ang magiging reaksyon nila. Bigla niyang naramdaman na nagbibiro siya, ngunit hindi siya naglakas loob na madulas sa sandaling iyon. Kahit na nararamdaman niya ang damdamin, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pilitin ito, hindi nagbubunyag ng kahit ano. Huminga ng malalim si Triton. Paano si Jack pagkatapos ng pagsabog?
Sinabi mong nasugatan siya ngayon. Umalis ba siya sa lugar? Iyon ang pinakamahalagang bahagi. Habang tinatanong ni Triton ang tanong na iyon, nanginginig pa ang boses niya. Masiglang tumanggo si Yajen, napakatindi lang ng pagsabog. Kahit si Jack ay nataman. Gayunpaman, siya pa rin ang gumamit ng pamamaraan sa huli. Pinalipad lang siya ng mga shockwaves, at nataman niya ang isang puno. Agad na bumagsak ang puno. Nagluwa siya ng ilang dugo sa lugar, at hindi ko alam kung ano ang mga sugat niya. Gayunpaman, sigurado ako na hindi siya kaagad umalis. Uminom siya ng ilang mga table tas upang gamutin ang kanyang mga sugat. Sa tingin ko, tiyak na sugatan siya. Nanginginig ang mga kamay ni Triton sa tuwa. Sa maingat na personalidad ni Jack, dapat umalis kaagad si Jack pagkatapos magdulot ng ganoong kalaking kaguluhan. Gayunpaman, hindi siya umalis, at agad na nagsimulang gamutin ang kanyang sarili na nangangahulugan na ang kanyang mga pinsala ay tiyak na mabigat. Talagang mahalagang pagkakataon iyon. Naningkit ang mga mata ni Triton. Karaniwan, dapat niyang iulat kaagad ang bagay kay Desmond at Seymour bago siya magsimulang sundan si Jack. Pagkatapos, patuloy pa rin siyang magre-relay ng impormasyon, at mag-strike lang sila kapag nagsama-sama silang tatlo. Iyon ang pinakaligtas na pagpipilian. Gayunpaman, nag-alinlangan si Triton sa sandaling iyon. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang iniisip iyon. Si Jack ay nasugatan ng husto, at wala sa kanyang pinakamabuting kalagayan. Pakiramdam ni Triton ay dapat niyang talunin si Jack. Ilang beses na nilang tiningnan si Jack, lalo na ang background ni Jack at lahat ng ginawa ni Jack sa Whirling World. Si Jack ay talagang mula sa ikatlong baitang mundo, Hestia Continent. Kahit na sa mga ikatlong baitang mundo, ang Hestia Continent ay nasa ibaba. Ang ganoong uri ng lugar ay hindi dapat magkaroon ng anumang mga mandirigma sa itaas ng average, pabayaan ang mga mandirigma sa tuktok. Ang katotohanan na si Jack ay mula sa lugar na iyon ay isang bagay na pilit nilang naiintindihan. Naramdaman ni Triton na siguradong may malaking sikreto si Jack. Kung hindi, walang paraan na maabot ni Jack kung nasaan siya. Kung nagawa ni Triton na monopolyo ang sikretong iyon, maaari siyang maging isang mandirigma na nireranggo sa nangungunang tatlo sa mga mandirigma sa tuktok. Kung gayon, lahat ay kailangang pretuhin siya ng magalang. Gayunpaman, kung sasabihin niya kay Desmond at Seymour ang balita, walang paraan na papayagan silang dalawa na i-monopolize ang sikreto. Pagkatapos ng lahat, ang lihim ay maaaring maging isang kamangha-manghang pagkakataon. Pansamantalang nagtutulungan silang tatlo dahil sa kapakanan ng isa't isa. Sa sandaling ang kanilang mga benepisyo ay magkasalungat sa isa't isa, sila ay magiging magkaaway. Nanghihina si Jack ng mga sandaling iyon. Kung kukuha siya ng pagkakataon na palayasin si Jack, maaari niyang kunin ang pagkakataon para sa kanyang sarili. Nipatikip siya ng ngipin. Kahit delikado, wala nang pakialam si Triton. Makikipagsapalaran siya. Kabanata 3974. Ang mundo ay isa kung saan magkahawak kamay ang pagkakataon at panganib. Kung hindi niya kinuha ang panganib, kung gayon ang pagkakataon ay hindi sa kanya. Lumingon siya para tingnan ang mga kapwa niya disipulo bago daw mapo ang tingin niya kay Yagan. Dalhin mo kami dyan ngayon din. Go as fast as you can. Lahat ng iba, sumunod sa likod ko. We can't let that guy escape. Marihing tumanggo si Yajen. Tatalikod na sana siya nang hinawakan siya ni Triton. Naglabas si Triton ng isang bote ng mga table tas mula sa kanyang spatial ring at inilagay sa palad ni Yajen. Ito ay isang banal na gamot sa paggamot. Uminom ito dali. Dahan-dahang tumanggo si Yajen bago siya nagbukas ng bote. Ang makapal na halimuyak na nagmumula sa bote ay nagpapahinga sa kanya. Lahat ng iba ay biglang tumingin kay Yajen na may paghanga. Ang tableta ay hindi mukhang mura. Gayunpaman, malapit nang magkaroon nito si Yajen. Natural na naramdaman ni Yajen ang mga tinging iyon ng paghanga. Hindi niya maiwasang makaramdam ng panunuya sa kanyang puso. Hindi siya binigyan ni Triton ng tableta dahil pinaboran siya ni Triton o bilang gantimpala. Nais lamang ni Triton na mapabilis ang kanyang paggaling upang maabot nila ang lugar sa lalong madaling panahon. Sinusubukan lang niyang sulitin siya. Walang dapat humanga. Kahit ganoon ang iniisip niya, hindi iyon ipinakita ni Yajen sa kanyang mukha. Nagmamadali siyang uminom ng tableta. Ang tableta ay agad na naging alon ng init sa kanyang katawan sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang tiyan. Kumalat ito sa kanyang mga panloob na organo, at bigla siyang nakaramdam ng sigla. Ramdam na ramdam niya ang pagkamadalian ni Triton. Para sa kapakanan ng plano, si Yajen ay hindi nang ahas na ipagpaliban ang mga bagay. Inipon niya ang kanyang tunay na enerhiya at agad na tumalon sa hangin, dinala ang lahat patungo sa timog kanluran. Nasa unahan si Yajen habang pinabayaan ni Triton ang mga kapwa nila disipulo sa likod. Para sa kaligtasan, hindi nag-iisang sumulong si Triton at isinama niya ang kanyang mga kapwa alagad.
Habang papunta doon, lumingon si Yajen para tingnan ang mga kapwa niya disipulo. Mayroong higit sa 100 mga tao kabilang ang Triton. Napataas ang isang kilay ni Yajen nang may iba't ibang ideya na pumasok sa kanyang isipan. Tamang-tama, ang lahat ay hinulaan ng perpekto. Lahat ng nangyari ay pasok sa kanilang inaasahan. Ang mga iniisip ni Yajen ay tumakbo ng ligaw, at wala siya sa mood na isipin kung gaano katagal ang lumipas. Habang nag-iisip siya ng mga bagay-bagay ay nakarating na sila sa destinasyon. Ito ay isang maliit na kagubatan sa gitna ng isang damuhan. Ang kagubatan ay hindi ganoon kalaki, ngunit ito ay hindi kapani-pani walang siksik. Pagtingin ko, berde sa lahat ng dako. Maliban doon, wala nang ibang makita. Ang lahat ay naitago ng maayos. Nanlaki man ang mata ni Triton ay wala siyang makita. Nang makalapag si Yajen, isang sumenyas siya gamit ang kanyang mga kamay, hindi nang ahas na magsalita ng masyadong malakas. Pagtingin kay Yajen, naunawaan ni Triton na dumating na sila. Tumango siya kay Yajen, indikasyon na naiintindihan niya. Itinuro ni Yajen ang isang direksyon na medyo nag-aalala, at agad na nagsimulang tumungo si Triton doon na parang nag-aalala na mawawala ang pagkakataon kung siya ay masyadong mabagal. Sumugod siya. Katulad ng sinabi ni Yajen, habang sumusulong sila, parang may labanan. Ang mga puno ay nahulog sa lahat ng dako, at may mga palatandaan ng isang pagsabog. Habang umuusad siya, mas nababalisa si Triton. Naging mabagal at naging maingat din ang kanyang mga hakbang. Biglang huminto si Triton bago tumingin ng masama sa mga kapwa alagad. Bulong niya, siguraduhin mong tahimik ka. Kung mapansin niya tayo at tumakas siya, hindi ako papayag kahit sino sa inyo. Tumango naman ang mga kapwa niya disipulo, at huminga ng malalim si Triton, hindi na sila pinansin pagkatapos noon. Nagpatuloy siya sa paghahanap kay Jack. Habang naglalakad sila pasulong, mas marami ang mga gumuhong puno. Ibig sabihin malapit na sila sa gitna ng pagsabog. Dinig na dinig ni Triton ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Patuloy siyang nagdarasal na sana ay hindi umalis si Jack sa lugar. Pagkatapos nilang sumulong ng kaunti pa, malabo na siyang makakita ng figure. Kabanata 3975. Bigla siyang huminga ng malalim, at may matinding kislap sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi siya nagdalawang isip habang siya ay pumutok pasulong na parang kanyan. Ni hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react ang mga kapwa alagad sa likuran niya. Matapos niyang marinig ang mga galaw, biglang nagmulat ng mata si Jack. Sa sandaling iyon, medyo namutla siya, at may mga bakas ng dugo sa kanyang bibig. Mukhang nagpapagaling pa siya sa matinding pinsala. Nang makita niyang may sumusugod sa kanya, hindi siya nagdalawang isip na tumakas. Sa sandaling makita ni Triton ang mukha ng taong iyon, nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang pagkasabik. Si Jack talaga. Sa pagkakataong ito, hindi nagbago ang hitsura ni Jack, at nakaharap sa kanila ang kanyang aktwal na mukha. Ang hiwa ng pag-aalinlangan ay ganap pa niyang sumangga sa sandaling iyon. Isa lang ang nasa isip ni Triton, which was that fate is on his side. Hindi ka makakatakas, Jack. Sumuko ka na lang. Iisipin kung buhayin ka. Sigaw ni Triton sa likod ni Jack. Hindi man lang lumingon si Jack, at mas binilisan pa niya ang paglabas. Nagmura si Triton nang mangyari iyon habang nakakuyom ang kanyang mga ngipin at pinabilis din ang kanyang bilis. Kapwa sila ay tila ibinibigay ang lahat, na ang isa ay galit na tumatakbo palayo at ang isa ay mainit na hinahabol. Ginamit ni Jack ang mga batas ng kalawakan habang siya ay tumatakbo, na naging dahilan upang siya ay maging mas mabilis. Nagmura si Triton nang makita niya si Jack na gumagamit ng mga batas ng kalawakan. Brat, sa tingin mo ba makakatakas ka pa sa stage na ito? Don't think I don't know that you are still recovering from an injury. You won't be able to hold matagal na yan. Sa sandaling iyon, tinalikuran ni Triton ang lahat ng iniisip maliban sa pagsisikap na mahuli si Jack at ganap na bugbugin si Jack. Kailangan niyang alamin ang lahat ng sikreto ni Jack. Hindi niya napansin na ang kanyang mga kapwa alagad ay hindi niya kayang makipagsabayan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay mga mandirigma na sa tuktok, at sila ay gumagalaw ng napakabilis. Ginagamit pa nga ni Jack ang mga batas ng kalawakan, natural na walang paraan na makakasabay ang mga mandirigmang nasa itaas ng average. Habang lumalayo si Jack, mas malayo ang iba. Dahan-dahan, hindi na makita ng iba ang kanilang mga likuran. Ang mga pinsala ni Yajen ay hindi pa nagagaling, kaya natural na siya ay nahuhulog. Gayunpaman, hindi siya malayo sa iba pa niyang mga alagad. Biglang napahawak si Yajen sa kanyang dibdib at nagsimulang umubo. Pagkatapos ay sinigawan niya ang kanyang mga kapwa alagad, I'm so sorry. Sa palagay ko hindi na ako makakapigil. Ang aking mga pinsala ay hindi pa nakabawi. I won't be of any use anyway. Isang inner disciple ang tumango kay Yajen.
Espesyal ang sitwasyon ni Yajen. Nagawa niyang makamit ang isang magandang bagay. Talagang mahirap para sa kanya na ipagpatuloy ang paghabol kay Jack sa kanila. Tumango ang alagad na iyon, Yajen, bumalik ka na lang at magpahinga. Dapat nagpapagaling ka na sa mga sugat mo. Agad namang tumango si Yajen, at idinagdag, sa totoo lang, hindi ako maglalakas loob na sumunod pa rin. Sa labanang iyon sa pagitan ni Jack at ng mga demonyong hari, ang shockwaves lamang ay sapat na upang patayin si Tegan. Si Triton ay mas malakas kaysa sa mga demonyong hari. Ang labanan sa pagitan ng dalawang mandirigma sa tuktok ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng sinumang normal na tao. Ang mga shockwaves lamang ay maaaring nakamamatay. Kabanata 3976. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagsimulang bumagal si Yajen at dahan-daang humiwalay sa mga kapwa niya disipulo. Gayunpaman, nang magsimula siyang humiwalay, ang kanyang sinabi ay umalangaw-ngaw sa lahat ng naroon, na tumama sa kanila na parang isang kulog. Ang mga salita ni Yajen ay nagbukas ng mga mata ng lahat sa realidad ng sitwasyon. Tama siya. Dalawang mandirigma sa tuktok ay maglalaban sa isa't isa. Kung pupunta sila at sinubukang tumulong, maaari silang matamaan ng mga ligaw na pag-atake at maaaring maging katulad ni Tegan. Nagsimula silang magpalitan ng tingin ng pag-aalinlangan sa isa't isa. Kung tutuusin, buhay nila ang nakataya, kaya walang nang ahas na paglaruan ito. Pagkalapag ni Yajen, tumingin siya sa mga kapwa niya disipulo na unti-unting lumalayo sa kanya. Kitang-kita niya na bumagal ang takbo ng mga ito matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Ngumisi si Yajen. Napaka-epektibo ng mga salitang iyon. Tumingin siya sa paligid at agad na tumakbo patungo sa Skyridge Mountain. Wala pang 10 segundo matapos tumalikod si Yajen para umalis, ang mga disipulo ng Searing Flame Clan ay huminto sa kanilang mga landas. Parang sabay-sabay silang huminto, dahan-daang bumaba sa lupa. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Kahit walang nagsasalita, alam ng lahat ang iniisip ng bawat isa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkibit-balikat ang isa sa mga panloob na disipulo. I'm too scared to go over. Ang layo-layo na nila sa atin. It's perfectly reasonable for them to outrun US. Kahit na maabutin pa natin at tulungan si Triton, baka masugitan tayo ng husto dahil dito. Baka malagay sa panganib ang buhay natin. Hindi naman ako masyadong nag-iingat. Pakiramdam ko kailangan kong maging maingat sa pagitan ng dalawang digmaan. Tumango naman ang iba, sang-ayon sa sinabi ng Inner Disciple. Kahit na ang mga mandirigma ng Star Continent ay mukhang hindi kapani-pani walang nagkakaisa sa ibabaw, hindi sila gaanong nagkakaisa sa loob. Walang paraan na isakripisyo nila ang kanilang sarili para sa kapakanan ni Triton. Higit pa rito, mayroon silang perpektong dahilan sa sandaling iyon. Kahit na magpasya si Triton na sisihin sila, maaari nilang gamitin ang dahilan na iyon upang protektahan ang kanilang sarili. Sa ganoong kaso, ang grupong iyon ay huminto sa kanilang pagtugis. Siyempre, hindi sinusubukan ni Yajen na bumalik sa Skyridge Mountain. Gumagawa lang siya ng detour. Dahil siya ay naglalagay ng isang aksyon, kailangan niyang siguraduhin na pumunta sa lahat ng paraan. Pagkatapos gumawa ng isang malaking detour, sa wakas ay dumating si Yajen kung saan pumayag siyang makipagkita kay Lorraine. Sa sandaling iyon, si Lorraine ay nakakaramdam ng hindi kapani-pani walang pagkabalisa. Siya ay nasa kanyang mga daliri, patuloy na nakasilip sa malayo. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya si Yajen. Nang dumating si Yajen, agad na hinawakan ni Lorraine ang braso ni Yajen. Paano nangyari? Ikaw ba? Magtagumpay. Tumango si Yajen. Panipi. Naglagay ako ng isang mahusay na kilos. Wala namang nakapansin ng mali sa lahat. Ito ay upang ang master ayusin ang mga natitira. Panipi. Matapos lagdaan ang kontrata ng master slave, sinimulan ni Yajen na tawagan si Jack bilang master sa halip. Sa sandaling iyon, si Jack ay galit na tumatakas habang patuloy na nakatingin sa kanyang likuran. Nang makita niyang si Triton na lang ang natitira sa paghabol sa kanya ay nakahinga siya ng maluwag. Nakaramdam na lamang ng kagaanan si Jack nang lumitaw ang isang bundle ng apoy sa tabi ng kanyang mga tainga at narinig ang isang tunog na ipinadala sa kanyang isipan. Ang transmission na iyon ay ipinadala ni Lorraine. Ang mga nilalaman ay napakasimple. Natitiyak na ni Yajen na kumbinsido ang ibang mga disipulo at hindi sila susunod sa kanila. Noon lang ganap na nagtiwala si Jack. Nagsimula siyang magdahan-dahan, hindi na nag-aalangan na tumakbo palayo. Baka sa mukha ni Triton ang tuwa ng maramdamang bumagal si Jack. Naisip niya na kailangan niyang magpatuloy sa pagtakbo ng kahit ilang oras pa, ngunit sumuko na si Jack pagkatapos ng maikling panahon. Mukhang medyo malubha ang mga sugat ni Jack, na magandang balita kay Triton. Kabanata 3977.
Nagkunwaring nasaktan pa rin si Jack habang nakahawak sa kanyang dibdib at inaayos ang kanyang bilis, dahan-daang bumababa sa lupa. Natural na bumagal din si Triton, ngunit sinamantala niya ang pagkakataong makalapit sa loob ng 15 metro mula kay Jack. Sa distansyang iyon, walang paraan na makakatakas si Jack. Kahit na gusto ni Jack na iwasan ang kanyang pag-atake, walang paraan upang gawin iyon sa ganitong distansya. Nakahinga rin ng maluwag si Triton nang makalapit. Siya ay may isang kasiya siyang ngiti at isang nakakaaliw na hitsura sa kanyang mukha, na tila isang pusa nakakahuli lamang ng kanyang biktima. Huminga ng malalim si Jack habang dahan-daang lumingon kay Triton ng buong kalmado. Nang makita ni Triton ang kalmadong ekspresyon ni Jack, nag-freeze ang labi nito, at bahagyang napangiwi. Iyon ang unang beses na nakaharap ni Triton si Jack. Marami na siyang narinig tungkol sa mga pagsasamantala ni Jack bago ito at alam na hindi kailanman nagpakita ng labis na emosyon si Jack. Hindi niya inaasahan na mananatiling kalmado si Jack kahit nasa ganitong oras. Parang kahit anong mangyari ay hindi man lang nananakot kay Jack. Iniisip ni Triton kung natural lang bang malamig ang mukha ni Jack o kung may sira sa ulo ni Jack. Ano man, hindi ito mahalaga. Hindi makatakas si Jack sa pagkakahawak niya. Bahagyang ipinikit ni Triton ang kanyang mga mata habang sinimulan niyang sukatin si Jack na para bang iniisip niya kung anong mga paraan ng pagpapahirap ang ipapataw niya kay Jack. Napaka-carefree ng tono ni Triton. Halatang nasa good mood siya. Mukhang hindi ka naman kinakabahan. Natanggap mo na ba ang iyong hindi maiiwasang kapalaran? Bahagyang umiling si Jack nang hindi sinasagot ang tanong ni Triton. Walang pakialam si Triton. Hindi mahalaga kung si Jack ang nagsasalita o hindi dahil ang lahat ay malalaman din sa lalong madaling panahon. Napaangat ang ulo ni Triton at sinabing, "Brat, pinahiya mo ang Star Continent noon, at tuluyan mong tinapakan ang dignidad ng ating mga mandirigma. Dapat naisip mo ang halagang babayaran mo ngayon." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jack matapos marinig ang sinabi ni Triton. Napaawang ang labi ni Jack habang nanunuya, ganyan na ba talaga kahusay ang lahat ng warriors ng Star Continent sa pagbaluktot ng katotohanan? Malinaw na kayo ang unang sumubok na guluhin ako, ngunit nagsasalita kayo na parang baligtad. Kumunat ang noo ni Triton nang tumigas ang ekspresyon niya. Nagsasabi ng totoo si Jack. Sinuri na ito ni Triton, at ang pinagmula ng alitan ay talagang dulot ng mga hanggal na iyon na nagsisikap na magdulot ng gulo kay Jack. Gayunpaman, ang sitwasyon ay naging espesyal. Walang inaasahan na si Jack ay talagang magiging isang mandirigma sa tuktok. Gayunpaman, wala nang saysay na pag-usapan iyon. Nanunuya si Triton habang malamig na sinabi, hindi na kailangang ilabas iyon. Noon, humingi na ng tawad si Percy sa iyo, ngunit tumanggi kang pabayaan ang bagay na iyon at pinatay ang dalawa nating tauhan. Iyon ay malinaw na senyales na nagdedeklara ka ng digmaan sa amin. Bahagyang inangat ni Jack ang ulo, hindi man lang nag-abalang tingnan si Triton. Nagpatuloy siya sa isang malamig na tono, hindi mo ba naisip na nakakatuwa na sabihin mo yan? Umakyat sila sa yugto para sa patayin ako, gayunpaman inaasahan nila na ang lahat ay malulutas na may isang simpleng paghingi ng tawad. Kung maaari nilang layunin para sa aking buhay, bakit hindi ko magagawa ang pareho? Isang mata para sa isang mata, ito ay isang panuntunan na hindi kailanman magbabago. Panipi. Nagsimulang mamula ang mukha ni Triton sa galit sa sinabi ni Jack. Bigla niyang napagtanto na hindi siya kasing galing ni Jack pagdating sa mga salita. Kaya naman, nagpa siya si Triton na iwasan na lang ang topic. Panipi. Fine. Wala nang punto sa pakikipag-usap tungkol dito. Jack, bibigyan kita ng isang pagkakataon upang mailigtas ang iyong sarili ngayon. Kung sasagutin mo lahat ng tanong ko ng masunurin, hahayaan kitang mamatay ng mabilis. Kung hindi, sisiguraduhin kong masasarapan ang bawat huling halaga na mayroon ka bago ang iyong kamatayan. Matapos sabihin ni Triton ang kanyang piraso, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, at isang malupit na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang halagang tinutukoy niya ay tumutukoy sa katotohanan gagamit siya ng malupit na pamamaraan para dahan-daang pahirapan si Jack hanggang mamatay at makuha ang dugo ng puso ni Jack kung hindi siya pakikinggan ni Jack. Kabanata 3978. Kahit na si Jack ay naghahanda ng plano, na-anticipate na niya ang buong pananalita ni Triton. Tamang-tama, nangyari ito sa eksaktong inaasahan niya. Sumibaw lang mga labi ni Jack sa isang malabong ngiti na para bang hindi siya mapakali sa mga banta na iyon. Masyadong nanlilisik ang ngiti sa mukha ni Jack sa mga mata ni Triton. Pakiramdam niya ay pilit pa rin siyang kalabanan ni Jack, kaya't pinaikit ni Triton ang kanyang mga mata nang mag-umpisa ng mag-alab ang kanyang galit. Malaking effort ang kinailangan niya para pigilan ang galit sa puso niya. Malamig na sabi ni Jack, dapat laging suklian ang mga bagay. Dahil gusto mo akong tanungin, dapat sagutin mo muna ang mga tanong ko bago kita sagutin. Biglang nanlaki ang mata ni Triton.
Matapang talaga si Jack. Sinusubukan pa niyang makipag-ayos at humingi ng mga sagot kay Triton bago sagutin ang mga tanong ng kabilang partido sa sitwasyong iyon. Narinig na ni Triton ang pagmamataas at katigasan ng ulo ni Jack. Narinig din niyang magaling magsabi si Jack ng mga bagay na tumatak sa nerbiyos ng mga tao. Matapos masaksihan ito para sa kanyang sarili, sa wakas ay natanto ni Triton kung gaano nakakabigo si Jack. Wika ni Triton sa nanginginig na mga labi, "Brat, hinahamon mo talaga ang pasensya ko ngayon. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ang iyong paligid. Dapat ay iniisip mo ang iyong sitwasyon ngayon. Naiintindihan mo ba? Na ikaw ang bihag ko. Maaaring nakatayo ka rito ngayon, ngunit sa oras na umatake ako, para kang isang piraso ng karne sa chopping board. Kaya kung hiwain ka kahit anong gusto ko." Tumaas ang isang kilay ni Jack, bahagyang nagulat sa sinasabi ni Triton. Naisip niya na ang pagtatanong ng ilang mga katanungan ay magiging isang hindi gaanong mahalagang kahilingan dahil naramdaman ni Triton na siya ang may kontrol sa sitwasyon. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang magiging reaksyon ni Triton. Galit na galit si Triton na nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakatitig kay Jack. "Brat, huwag mong ipilit ang swerte mo dahil lang sa mabait ako. Ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin ngayon. Wala kang karapatang makipag-ayos." Napabuntong hininga si Jack, "Hindi mo ba ako tatanungin kung ano ang itatanong ko sa iyo? Dahil sa tingin mo ay nasa iyong kontrol ang lahat, hindi ba't ayos lang na magtanong ako ng ilang katanungan?" Malamig ang mukha ni Triton habang sinasabing may labis na pagmamalaki, "Brat. Huwag mo bang isipin na mayroon kang karapatang makipag-ayos sa akin dahil lamang sa maliit na talento? Kahit na ang husay mo, hindi mo matatakasan ang walang kwentang background mo. Ang isang tulad mo ay wala man lang karapatang magpakintab ng sapatos ko. Wala kang karapatang magtanong sa akin." Parang naiinis na si Triton. Nakakasira sa paningin niya ang walang pakialam na ugali ni Jack. "Sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong mga sikreto. Paano ka lumabas mula sa isang basurahan at naging napakahusay? Huwag mong sabihin sa akin na dahil ito sa iyong mga talento. Kung nanggaling ka sa isang lugar na basura tulad ng kontinente ng Hestia, hindi mo magagawang maging ganito kalakas kahit gaano ka kahanga-hangang talento. Maging isang mandirigma na naninindigan lamang sa tuktok ng talento. Hindi mo rin kailangan." Nagtaas ng kilay si Jack. Tama si Triton. Kapag nahanap ng mga taong iyon si Jack, malamang na hindi sila magmamadaling patayin siya. Sa halip, susubukan nilang makuha ang lahat ng kanyang mga sikreto. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagmula sa mababang simula. Sa kanilang mga mata, imposible na ang isang henyo na tulad nito ay nanggaling sa kontinente ng Hestia. Sa totoo lang, hindi sila nagkamali. Si Jack ay hindi nakarating sa kinaroroonan niya dahil sa Hestia continent. Nagtaas siya ng kilay pero hindi sinagot ang tanong. Bahagyang namula ang mukha ni Triton ng mga sandaling iyon. Hindi pa rin siya pinapansin ni Jack. Nalalong ikinagalit ni Triton. Huminga ng malalim si Triton bago niya kinagat ang leeg, "Whatever. Dahil hindi ka handang tanggapin ang aking kabaitan, I will no longer behold back." Kabanata 3979. Pagkatapos ng deklarasyon ni Triton, nagsimula siyang bumuo ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay na sumasayaw sa hangin. Ang mga seal ay pinagsama at naging translucent na mga tatak ng kamay na lumulutang. Ang mga handprint na iyon ay kamukha ng mga kamay ni Triton. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinagdikit ang kanyang hinlalaki at hintuturo, at ang mga tatak ng kamay ay ginawa rin ng kanyang mga kamay. Ang mga translucent na kamay sa hangin ay parang hindi mabilang na projection ng mga kamay ni Triton. Malamig na sinabi ni Triton, "Ang My Thousand Hands Technique ay isang upper ultimate God rank technique. Dapat ay gumagamit ka rin ng ultimate God rank technique, di ba? Sa kasamaang palad, wala ka sa iyong pinakamabuting kalagayan ngayon. Hindi ka katugma sa akin." Nakuha na ni Triton ang Thousand Hands sa ikalawang antas ng mastery at naging isang mandirigma na nakatayo sa tuktok. Hindi naman siya mahina, novel drama. Si Triton ay nagsimulang bumuo muli ng mga selyo, at isang puting lotus ang nagsimulang lumitaw sa kanyang likuran. Nagkaroon pa ng malabong figure sa lotus. Ang figure ay mukhang napakalabo, at ito ay nakaupo na naka-crossleg sa lotus. May malabong gininto ang kinang sa paligid. Yan dapat ang world avatar ni Triton. Napataas ang kilay ni Jack sa nakita. Si Triton ang pinakamalakas na mandirigma na nakilala niya sa ngayon. Ang lahat ng iba pang nakalaban niya noon ay istorbo lamang kung ikukumpara. Si Jack ay nagsimulang bumuo ng mga seal, at isang madilim na kulay abo na ambon ang nagsimulang mamuo sa paligid niya. Isang itim na singsing na may dark red rune na kumikinang sa paligid nito ang nagsimulang lumutang sa kanyang harapan. Ang pamamaraan ni Triton ay nasa itaas na pinakamataas na ranggo ng Diyos at nasa ikalawang antas na ng karunungan. Walang paraan na maliitin siya ni Jack.
Sa sandaling iyon, dahan-daang umikot ang soul burst ring sa hangin at may sumasabog na katangian ng kaluluwa sa loob nito. Galit na sumigaw si Triton, "Die, brat!" Sinaktan niya si Jack, at ang hindi mabilang na mga kamay sa hangin ay nagsimulang ilunsad ang kanilang mga sarili kay Jack, ganap na tinakpan ang lugar ng pag-atake. Ang mga kamay ay naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang avatar sa mundo. Ito ay tulad ng isang mabangis na tigre na nagtatangkang kagatin ang lalamunan ni Jack. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Jack habang sumusulong din siya. Mabilis na umikot ang soul burst ring na may nakamamatay na enerhiya at binaril mismo sa mga kamay. Marahas na nagsagupaan sa ere ang dalawang teknik. Ang soul burst ring ay biglang lumawak, ganap na nababalot ang lahat ng mga translucent na handprint. Maririnig ang matinding kaluskos habang mabilis na nilalamon ang kapangyarihan ng mga kamay na iyon. Ang Thousand Hands Technique ay biglang napunit sa mas maliliit na shards ng enerhiya. Sa isang saglit lang, ang Thousand Hands Technique ay ganap na na-disperse. Napatulala si Triton nang makita ang nangyari. Malaki ang tiwala niya sa kanyang pag-atake, at si Jack ay nasugatan ng husto. Si Jack ay hindi dapat nasa kanyang peak form. Dapat ay madaling makitungo si Triton kay Jack, ngunit pinatunayan ng katotohanan na siya ay patay na mali. Nanginginig ang mga labi ni Triton. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Biglang napaatras ng ilang hakbang si Jack at nagwika, "Pasabog." Sa sandaling iyon, nagkaroon ng malakas na pagsabog na bumuo ng isang malaking bunganga. Ang soul burst ring ay sumabog sa utos ni Jack. Ang shockwave ay humampas sa paligid na parang alon. Sa kabutihang palad, mabilis na umatras si Jack. Higit pa rito, siya ang gumamit ng soul burst ring. Bagamat naranasan niya ang ilang backlash, nagawa niya itong harapin. Kabanata 3980. Tumingin si Jack at nakita si Triton na nakahandusay sa lupa na parang binugbog na aso. Bahagyang nanginginig pa ang kamay ni Triton na nagpapakitang hindi siya napahamak sa pagsabog. Gayunpaman, tila siya ay nasa isang masamang kalagayan at humihinga ng hindi maayos. Lumapit si Jack para makitang masama ang kalagayan ng dibdib ni Triton. Ang kanyang laman ay ganap na nabasag. Ang isang bahagi ng kanyang mukha ay nasunog na itim, hanggang sa punto na maging ang kanyang ina ay hindi ito makilala. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang bumaantong hininga sa banayad na pagkagalit. Si Triton ay isang malakas na kalaban, kung tutuusin, kaya hindi gaanong nagpigil si Jack. Hindi alam ni Jack kung nakakapagsalita pa si Triton. Dahan-dahang yumuko si Jack at sinubukang damhin ang pulso ni Triton. Biglang nagmulat ng mata si Triton. Sa pagkakataong iyon ay lubos na namumula ang kanyang mga mata. Para siyang masamang espiritu na diretsyong lumabas sa impyerno. Kinagat ni Triton ang kanyang mga ngipin at napamura, "That was a trap." Noon lang napagtanto ni Triton na nahulog na pala siya sa bitag ni Jack. Kung talagang nasaktan si Jack, walang paraan na makakapagpalabas siya ng ganoong kalakas na pag-atake. Hindi na nagpapigil si Triton sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, talo pa rin siya sa kabila ng lahat. Malinaw na hindi nasaktan si Jack. Sa katunayan, nasa peak form si Jack. Pinatunayan nito na ang lahat ng nangyari kanina ay isang bitag, at si Triton ay nahulog para dito. Naloko siya ni Jack. Lumingalinga si Triton sa paligid para makitang walang ibang tao sa paligid maliban sa kanya at kay Jack. Naalala niyang kanina lang ay hinabol niya si Jack kasama ang mga kapwa niya disipulo. Dapat ay nasa likuran niya lang sila, ngunit wala ni isang tao sa sandaling iyon. Si Triton ay hindi tanga. Napagtanto niya ang lahat sa sandaling iyon. Malinaw na traidor si Yajen at marahil ang dahilan kung bakit wala ang mga kapwa niya disipulo. Si Triton ay isinumpa si Yajen sa loob, ngunit wala siyang magagawa kahit gaano pa siya nagmura. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinupuno ng sakit ang buong katawan niya. Kahit ang paghinga ay nakaramdam ng sakit. Bahagyang natawa si Jack, "Gumagana pa rin yata ang utak mo." Gayunpaman, walang kwenta kung alam mo ang lahat ng ito ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Triton at napangiti, "Hindi nakakagulat na hiniling mo sa akin na sagutin ang iyong mga katanungan ngayon. Sinusubukan mong linlangan ako, panipi." Namumuo ang galit at puot sa loob niya, ngunit wala siyang magagawa. Tumangala siya kay Jack. "Ano ang gusto mong itanong sa akin?" Tumaas ang isang kilay ni Jack at mahinahong sinabi, "Simple lang. Sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong mga plano, at lahat ng impormasyon na mayroon ka sa Radiant Hall." Sinabi na ni Yajen kay Jack ang lahat ng kanyang nalalaman, ngunit ang kanyang kaalaman ay limitado dahil sa kanyang posisyon. Iba ang mga bagay sa kaso ni Triton. Bilang isang mandirigma sa tuktok, natural siyang nakilahok sa lahat ng bagay, at tiyak na malalaman ang ilang mga lihim. Patuloy na sinabi ni Jack, "Kung sasabihin mo sa akin ang lahat at tutuperin mo ang isang karagdagang kondisyon, ililigtas ko ang iyong buhay." Biglang tumawa si Triton pagkasabi ni Jack.
Palakas ng palakas ang tawa niya to the point na hindi mapigilan ni Jack na mapakunot ang noo niya sa kinikilos niya. Paano pa niya nagawang tumawa? Kung iyon ay hindi mula sa kanyang pagiging asar hanggang sa kanyang limitasyon, nangangahulugan ito na siya ay nababaliw. Sa pagkakataong iyon ay biglang hinaampes ni Triton ang kanyang dibdib. Nagkaroon ng squelch, at si Jack ay hindi nakapag-react. Sa kung paano ito biglang nangyari. Iniluwa ni Triton ang isang subo ng dugo mula sa kanyang sunog na mukha. Ginamit ni Triton ang kanyang huling hininga para sabihin, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng anumang impormasyon mula sa akin. Gamit nito, hininga ni Triton ang kanyang huling habang si Jack ay nakatayo sa lugar. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.